Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints do sa 20 opisyales ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing apat, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong apat, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ko po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya walang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali ito sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. And named. Kasi po minsan doon din masyadong generic din po ata yung nomenclature ng DBM, and I think we need to be more granular and specific, and that needs to be allowed po, and maybe starting this budget i-allow na, no, para ho mas klaro sa ating mga kababayan, no. Thank you very Secretary, much. itong gamitin natin itong nangyayari as a rude awakening for all of us to reform even our budget nomenclature, our budget process, even the way we craft the budget itself, no? And this is where kami dito sa Senado, yun rin gusto rin namin maayos, na pagdating sa budget, walang room for discretion. Implement lang. Pag in-approve yung budget, and ang department implement lang ng tama, hindi implement ng mali, implement ng tama. So yun ang namin ginagawa ngayon, linalagyan na namin ng detalye para hindi na wala ng room ang mga corrupt officials na paglaruan yung generic titles. So ito yun ang ginagawa namin ngayon sa Senado. We agree po 100%, Mr. Chairman. Thank you po. Question lang, a little tweaking of the allocable. I am told in some districts, pati ang district office implements non-allocables. Kaya nga naguguluhan ako, kala ko pag i-define natin yung non-allocable na above the district, pero meron din daw ibang distrito na ang tawag sa project ay non-allocable. So na-confuse na naman ako. Baka Senator Marcoleta can help me explain. Anong ibig sabihin nun? Yes, thank you. Senator Dizon. Mr. Chairman, Secretary Dizon. thank you very much to Senator Lauren again. I mean, her wisdom through the years really shows, because that is exactly one question I asked also when I came in. Bakit may mga, halimbawa, kasi di ba may thresholds of authority ang mga district at regions, no? 150 sa district,
400 sa region, binaba na po natin yan, kinagahati na po natin yan. Pero apparently, the secretary can delegate authority. Even if it is above, say, the region is 400 only, but the project is 500 million, 500. The secretary po baga can delegate authority via an order to the region, even if it is above na the threshold. No? So pwede po palang gawin yon. So I think that is what has happened. It's really kayo po ang mag-identify sa list of district projects per congressional district. Ano yung allocable or non-allocable? Kala ko it's as simple as pag sa district, ito. So meron din pala within the district pero ang tawag dati non-allocable. So maybe you should identify when you submit tomorrow, ito ay district projects na alam talaga ng district engineer na vinet ng district. Para sagot ni engineer, to be fair to him or her, sagot niya. Pero ito, ini-implement sa district, hindi niya alam. Binigay ng region o ng central, care of. Kanino? Para ano naman siya, kawawa naman yung mga, tapos kung may nag-park doon, kung ano man ang tawag niyong salitang yon, kawawa naman kung maputukan siya later on, kung substandard, tas ay hindi ko po alam yan, pinakausap sa central, kawawa naman yung DE, di ba? Sige. Absolutely correct, Mr. Chairman, ma'am. We will do that. Senator Marcoleta? Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints do sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing apat, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong apat, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ko po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko lang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali ito sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung pinail niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas.
Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa Makatwid, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Rimulya, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po eh. September 11 po kasi sa Makatwid, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa Makatwid, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension because they became cases under evaluation. Napansin po nyo, Secretary? While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo because both of these cases were covered under the order issued by Dante Barcas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. So, nasaan po ngayon yung suspension? Opo. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action pagka-file namin ng kaso ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at Which is nag-appoint. ineffective. Yun ang sinasabi ko. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now, they are all suspended. No? At ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kayo. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po? Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtiyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po, ano? Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig pala sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned to
to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganun din po, PHAU, HSS. Ganun din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo maduguri ito, Secretary, PHAU, HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po ang, bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than, from 1998 to 2012, it's more than 11 years. Were you in floating status, sir? Mr. Chair, with the permission of the Go Secretary. ahead, Yusek. From 1998 to 2001, Mr. Chair, I was detailed to the Presidential Anti-Organized Crime Task Force. What is that, sir? The Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Yun Mr. yung Chair. PAOK-TF. Yes, sir. That's 2001 to 1998 to 2001 or 2002, Mr. Chair. 1998. Pero nagkaroon po kayo ng you obtained your bachelor's degree, Philippine Military Academy, 1986-1990 po. Yes, Mr. Chair. Meron kayong Doctor of Veterinary Medicine, University of the Philippines, Los Baños, 1986 to 1985 to 86. I attended Did you finish the this? program. Apparently, parang hindi nyo naman nakompleto. Tama? It's only for 1 year, 1 year. Mr. Chair. And then, meron kayong associate degree in nursing in Houston Community College System in the United States. Yes, Mr. Chair. Did you complete this? Yes, Mr. Chair. And then meron kayong Master in Management, Philippine Christian University, 2014. Nakompleto nyo ito. Yes, Mr. Chair. Did you complete it? Yes, Mr. Chair. I'm not sure of the exact- Masteral degree, you completed it in 1 year? It's a master's program offered by the PCU, Mr. Chair. So it's not a degree, it's a program. Nakasulat po kasi sa inyong background ay masteral degree. It's a degree, Mr. Chair, offered by PCU. How can you complete a masteral degree in 1 year? It's in tandem with the officers senior executive course that they offered. There are a lot of us who graduated from that program, Mr. Chair. Mr. Secretary, kasi yung concern lang naman dito, palagi siyang nasa PHAU, HSS. Parang hindi naman ibig sabihin ay walang makikita talaga. Ano ba yung nangyari within let's say 11 to 12 years na palagi siyang nasa PHAU? Meron pang PHAU Directorate for Personnel and Records Management.
So this is clerical. This is something clerical. Ngayon po ay without belittling the capacity, hindi ko po siya kilala. I'm only basing on kasi po noong 2003 kayo po ay nung makuha po niyo yung associate degree in nursing in Houston Community College, nakakuha po ba kayo ng student visa? Yung F1 visa? No, Mr. Chair. Naging immigrant kayo? Mr. Chair, just to clarify, by 2003, I was dropped from roles by the PNP. And prior to that, I applied for study leave and emergency leave. Did you apply for citizenship or did you become immigrant? I did not apply for citizenship. Pero naging immigrant kayo? Yes, sir, Your Honor. But citizenship is a requirement for PNP members under Republic Act 6975. You know that, sir? Yes, Your Honor. So kung wala po kayong F1 visa, paano kayo nakapag-aral sa Houston University Community College? When I was already dropped from roles by the PNP in 2003, sir, that's the only time that I applied, Your Or Honor. immigrant status? Yes, Your Honor. So, sa Secretary, kaya ko lang po tinatanong to, hindi po kasi malinaw ano po yung nangyari kay Yusek kasi PHAU parang meron siyang negative impression na floating status, parang may nakagawa siya ng kasalanan. Dito po kasi doon po nung 2003, Yusek, meron po kasing report na you were dropped from the rolls and then it was instead modified to 30 days suspension. Sabi niyo, you were dropped from the rolls. It was eventually modified, Your Honor. What is this hurling profanities at the CIDG officers in April 2022? Meron po kasing report na ganito. May I be clarified, Your Honor? According to the limited information available online, then Police Major General Bisnar parked his vehicle in the CIDG National Capital Region Field Unit compound and confronted the guard on duty, claiming the compound gate encroached on the pedestrian lane. Mga ganon. Do you recall that? Yes, Your Honor. And you also, you have been reported to have berated a police officer assigned at the CIDG for wearing a bracelet at that time. Yes, Your Honor. In October 2024, a complaint for grave abuse of discretion and unjust vexation against Bisnar were filed before the Quezon City Prosecutor Office by one Marites Cabilian, a non-uniformed personnel assigned to the PNP Directorate for Controllership. Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, this is a very important position. As I said, I do not know him. I just relied on some of the facts which he admitted today. This is a huge responsibility. It's not only overall supervision, but he will be placed in control over operations of all regions in Luzon. Alam naman po natin dito ang pinag-uusapan natin sa Blue Ribbon Committee na talaga takot-takot na anomalya po yung ano. I am just a little bit wary na I
I do not judge your discretion in hiring personnel, Mr. Secretary. But just the same, you may or may not know about all these details. I will probably provide you with this. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, if I may just make Yes, go ahead, a quick, Secretary Dizon. quick manifestation. First of all po, no, I've worked with Undersecretary Bisnar, former General Bisnar, for several months already. No? Former General Bisnar was recommended to me when I was appointed to be the OTR Secretary in February. And since then, we have worked together very closely. No? As he was head of the Office of Transportation Security, our OTS, and together we were able to really work hand in hand to virtually eliminate the problems of Laglagbaga and other problems facing our airports. No? And from what I know of him,